ay para sa atin at napapanahon na po para po tayo ay magtiwala, manampalataya, sabi nga, yung panatag ng loob para tayo lumapit sa ating Panginoon Jesus. Amen? Ang Panginoon po ay gumagawa ng iba-ibang pagpapala sa ating buhay. Unique po ang ating Diyos. Hindi po, kahit na tayo magkakapatid sa pananampalataya, individual mo ang pakikitungo ng Panginoon. Unique po siya. Pero isang Diyos yung kumikilos sa atin. At ang Panginoon po ay kumikilos, tawag dito yung bang miraculously sa bawat sa atin. At sa umagang ito po, mayroon pong ibibigay na pagpapala ang Panginoon sa ating spiritual. Naniniwala po tayo ang Diyos na siya po yung Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Kung siya man po nagpapagaling noon, kasalukuyan po siya po yung Diyos na nagpapagaling. Naniniwala po tayo na ang Diyos ay siyang kumikilot sa bawat sa atin. Wonderful, amazing, na hindi kayang unawain ng ating mga pag-iisip. So, umaga nito, magpasalamat ako sa Panginoon dahil itong kapatid natin ito, kasama ko po siya sa isang church at the time. At nakita ko po yung pagkilos ng Panginoon sa buhay niya. Isa pong testimony sa umaga nito na nagpapatunay ang Diyos ay siya po ang tunay na manggagamot. Naniniwala po tayo doon. At siya po hanggang sa kasalukuyan ay nagpapagaling. Ngayon, naging kasama ko po siya po ay gifted sa intercessory. At sa kasalukuyan nung kahiwalay kami, patuloy po na mismo nag-meet kami, nag-share. Pero at that time, palagi ko siya in-encourage na magpatuloy sa ministry kasi ang Panginoon meron siyang pagkatawa. So, sa bawat buhay natin, ang mga pangyayari, may reason po ang Panginoon. Mayroon po siyang ginagawa para sa buhay natin, para mapatunayan natin ang kapangyarihan niya. Which medyo po ay nangyari doon sa isa nating kapatid. Even sa kanilang mga kapatid, nadi-discourage na kasi nakita yung kainitin sa Panginoon, pero ang that time na witness nila na ang kapatid nila gano'n na. So sabi ko, hayaan mo lang kasi alam ko ang kanilang pananampalataya. Pag iyang bumalik sa Panginoon, sobrang init yan at gagamitin mightily. So, nagpapasalamat pa ako sa Panginoon itong nakaraang linggo, narinig ko po yung boses na. Ibang-iba na po, sabi ko nga sa kanya, ito yung panahon na ang Diyos ay ibinalik kayo sa iyong pagkatawa. So, sa umaga pong ito, magpapatuto po siya sa buhay niya sa ginawa ng Panginoon. Marami po siyang naranasan sa buhay niya with na ang God, hindi po siya pinabayaan. At kumilos sa kanyang mightily ang Panginoon sa pamamagitan ng pagpapagaling. Isa pong sakit na hindi kaya ipaliwanag maliban po ang Diyos ng kumilos. Hanggang sa kasalukuyan, question sa sinsya ng science, pero sa God is already God. Amen? So, siya po sa umagang ito ay magtitestimony po sa ginawa ng Diyos sa buhay niya. Doon sa kanyang sitwasyon at the time ng Diyos ay kumilos sa kanya. Palakpakan po natin sa buhay ng ating kapatid na ito ang Panginoon sa buhay po ni Arlen Randeria. Diyos po sa Diyos. Amen. Praise God. Hallelujah! Our God is a living God. Amen. He's alive. Amen. Sa pagpasok ko pa lang dito kanina, nadama ko na ang pag-ibig ng Panginoon. Ang kanyang presensya. Amen. So, nagpapasalamat ako sa aking kapatid. Actually, si Pastor Ernie, he is like a father of faith to me. Magkasama po kami sa ministry dati, sa All Nation Full Gospel Ministry. At may mga time po noon na hindi kami natutulog. Buong magdamagan po kami nagsishare kasi pag ang pinag-uusapan natin ay ang ating Panginoong Jesus, kagalakan, wala pong tulugan. Amen. So, sa umagang ito, gusto ko pong magbahagi sa inyo kasi may ginawa po ang Panginoon sa aking buhay
share. It's time to bring my purpose in your life. Nasabi ng Panginoon. Kaya natama ko po ang tunay na kagalakan, ang pag-ibig, at napunta po ako dito sa dito sa church ito kasi nagpipray po ako sa Panginoon. Lord, sabi ko, kailangan po na i-share ko ito, pero paano po? Anak, sabi niya, all you need to do is go and let it be me. That will do the rest for you. So wala, sa akin pagtatayo dito, wala po akong itataas, kundi ang Panginoong Jesus lamang. Amen. Mula pa po, naranasan ko na po ang power ng Panginoon sa aking buhay, ang pag-ibig ng Diyos. I-share ko po sa inyo. Ako po ay nagaling, of course, lahat po tayo nagaling sa isang pananampalataya, di ba? So, napakalaki po ng pagkisalamat natin dahil nagkaroon po tayo ng pagkilala sa Panginoon, pero sinama lang po ng Diyos yun. Nakita ko po ang power ng Panginoon sa buhay ko dahil dinala niya po ako dito sa pananampalataya na to. Amen. Amen po. So, nandito po yung mga kapatid ko, na idalak po sila sa Panginoon. Nakita ko po yung pag-change ng Panginoon sa kanilang buhay dito. So umaga i-share ko po sa inyo yung ginawa ng Panginoon sa akin. Na-diagnose po ako ng cancer. 2013 po, stage 3C. So, ang sabi ng doktor sa akin, bigla po nagkaroon po ako ng sakit ng pain, suddenly lang po. Pero hindi ko po inaasahan na magkaroon ako ng sakit na gano'n. Kasi sabi ko, Lord, anak po ako at I'm very healthy conscious po, hindi po ako kailangan magkaroon ng gano'ng sakit. But then, inalaw po na Panginoon yung sakit na yon. So, nag-diagnose po ako, nagkaroon po ako ng treatment sa Almagra Hospital. Sa pangalawang chemo po, napakahirap po. Muntik na po ako mamatay. Nagkaroon po ako ng severe reaction. Nandun na po, nag-aagaw buhay na po ako, biglaan. And nakita ko po ang Panginoon na nandoon. Sabi ko, sa panahon na akong karapatan na agawin ang buhay ng anak ng Diyos dahil ito ay anak ng Diyos. Nakita ko po yung anak ko at pinaglaban ko po iyon. At yun po, binigyan po ako ng pangalawang buhay ng Panginoon. So, nandito po ako at nagkatotoo na ang ating Diyos po ay mapagmahal. He is a living God. Amen. Sa ating pong, yes, amen po. So, ano na po ako ngayon, 4 months na po akong cancer-free. Amen po. At, amen. Hindi ko po akalain na mapagkatabukan din po iyon kasi labas-pasok po ako sa hospital. During the treatment, kumbaga, dahil po sa ating Panginoon, wala pong ibigay sa Kanya at lalo na po akong pinalakas. So, yun po ang kapangyarihan ng Diyos. So, alam ko po na inalaw ng Panginoon yung mga trials na yan dahil meron po siyang purpose bawat isa sa atin. Lahat po ng bawat isa sa atin, may pagtawag po ang Diyos sa atin. May mga bagay po na nanghihina na tayo sa ating mga buhay. Nawala na po tayo ng pag-asa sa ating buhay. Pero ang ating Panginoon ay nandiyan lang po. Okay, gusto po nang ibalik ang ating pag-ibig sa Kanya. Ang ating pagmamahal sa Kanya. Gusto niya pong ibalik yun. Gusto niya pong magkaroon tayo ng intimacy sa Kanya. Naranasan ko po sa aking buhay ang intimacy, yung intimacy ng pag-ibig ng Diyos. At yun po ang inalaw ng Lord na magkaroon po ako ng matinding sakit na karamdaman na yun para maibalik. At ngayon ay ako ay magaling na po. Kaya sabi ng Panginoon, i-share niyo po ang i-share ko po sa inyo yung kapangyarihan ng Diyos. At 4 months na po akong cancer-free. Amen po. So, yun po ang ginawa ng Diyos sa ating buhay. At patuloy po tayo magtiwala lamang sa Kanya. Mayroon po siyang purpose sa ating buhay, sa bawat isa sa atin. Wala pong, yun po ang sinishare ko na pag nasa atin ang Diyos, pag nasa atin ang Panginoon, wala na pong mawawala sa atin. We are more than enough. Because He is with us. He is our God. Kung meron po tayong mga problema, maliit lang po yan sa Panginoon. Alam niyo po yung sinabi ng doktor sa akin na mayroon akong cancer. Alam po, dahil po malakas ko pananampalataya ko sa Panginoon, ang sinabi ko po, no, I have a great God, I have a living God, I have a great physician, and the cancer is just only a headache. Sabi ko
Panginoon. So, hindi pa ako nawala ng pag-asa. Patuloy ko akong lumapit sa Kanya. During my operation, nandun siya, yung tangible presence of God is that there. Kumbaga, pinongport niya ako sa lahat ng bagay. At alam niyo po, kung nasa Pilipinas po ako, siguro wala na po ako ngayon. Kasi sa treatment camp po, wala na. Pero wala po ako kahit kusing na binayaran. God is a great provider po. So, yun po. So, yun po. Alam niyo po, yung kanina po sa pag-praise and worship natin, God is really enthroned in the praises of His people. Kumbaga, yung mga anghel po ay kasama natin nagpupuri sa Kanya. Amen. Myriads of angels are rejoicing with us, praising and worship the Lord. Amen po. So, yun po, kasi may message po ako kanina sa bawat isa sa atin na we are now in the last days. So, hindi po tayo comfort lang tayo ngayon. Kumbaga, kailangan po magkaroon tayo ng intimacy sa Diyos, pagsulod natin sa Panginoon. Kasi meron po siyang, kumbaga, may pinapagawa po siya sa buhay natin. Nagkaroon po, I am really amazed to what God has done in my life. He showed me so many visions, dreams and visions. And one of the visions that He shared to me that is really clear is like, kumbaga, na parang nasa hinang po ako na sa tulog po ng pagtulog po sa Panginoon. Kumbaga, pinagpakita po ng Panginoon sa akin yung kanyang He is really a living God. He is with us. Amen. So, nagkaroon po ako ng vision one day na kasama ko po ang Panginoon dahil talagang ang isang purpose na sa atin sa ating buhay ay para lamang po na kapulian natin ang Panginoon. Amen ba? Diba? Yan po ang isang purpose natin. Wala pong iba kundi kumbaga, yun po ang the essence of God. Yung purpose niya na magkaroon po tayo ng intimate relationship sa Kanya. So, doon po sa intimacy na pinakita sa akin kanina, nagkaroon po ako ng vision na I was standing in the middle of these two roads. Okay, there is one road at kasama ko po ang Panginoon na isang dalawang daan po na papunta po dito sa taas at tapos yung isang daan po ay napakalawak. Kasama ko po ang Panginoon na nakatayo doon at pinakita niya po sa akin, sabi niya, anak, meron po akong kapatid. Ano po yung Panginoon? Sabi, nakikita mo ba itong dalawang daan? Sabi ko, opo. Pag tumungila po ako doon, I was feeling so amazed. It's really peace. I have love. It's like, I feel it's like heaven. Diba sinabi ng Panginoon na mayroong dalawang daan? So, sabi niya, kita ko ba yung isang daan? Sabi niya, opo. Nakikita mo ba yung mga tao na yun? Nung pinakita sa akin ng Panginoon yung mga tao na naglalakad na wala, hindi nila alam kung saan sila patungo. Na, the end of their life, there's a destruction. Hindi ko nila alam. Nagkaroon po ako na umiiyak po ako. Hindi lang po iyak na normal. Iyak na talagang pinagrabe ko po sa iyak na Lord. Sabi ko, ang mga tao ito, hindi ko nila alam kung saan sila patungo. Hindi ko nila alam kung na-distraction na pala yung patutunguhan nila. So, sabi ng Panginoon, anak, this is the time na i-share mo, na ibahagi mo ang pag-ibig ko sa kanila. Kaya alam mo, sa sobrang po ng nakiyak ko sa Panginoon na nagtatrabil ko ako, lumuluhod ko ako sa Kanya at Panginoon, hindi ko po nais na mapapahamak ang mga tao ito, Panginoon. Hindi ko po nila nais na mapapahamak. Gusto ko na isama. Alam mo, hindi nila ko po bawat isa hanggang yung mga buong pamilya ko po na hinila ko sila sa Panginoon. Kaya, nagkaroon salamat po ako at lahat ng mga kapatid ko lahat po ay naligtas na po. Kasama ko sila. But, ito po, yung isang missionary na pinapagawa ng Panginoon natin sa atin na if we really love God, we have to go His will. Amen? I-share natin yung word niya. So, to God be the glory po. So, maraming salamat po sa araw na ito at nagkaroon po ako ng opportunity na i-share sa inyo yung pag-ibig ng Panginoon at patuloy lang po tayo na lumakad ayon sa kalooban ng Panginoon. Amen.